Ang karaniwang upa para sa isang apartment sa San Francisco ay umabot na sa $3,300. Sa ilang mga komunidad sa Amerika, ang presyo ng kuryente ay tumaas ng 267%. Pati ang RAM sa iyong laptop ay triple na ang presyo at lahat ito ay dulot ng AI. Kaya paano nga ba nagagawa ng isang software program sa server room na baguhin ang presyo ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa? Para malaman, kailangan mong tingnan ang mismong lupa. Para mapatakbo ang mga AI model gaya ng ChatGPT o Claude sa buong mundo, hindi sapat ang ilang server sa basement. Kailangan ng malaking data center. Hindi ito mga opisina, kundi malalawak na pasilidad na abot daan-daang ektarya. Kailangan itong patag, malapit sa high voltage transmission line, may access sa fiber optic trunk. Yan ang problema. Iyon din ang lupang kailangan noon para sa tirahan. Kapag may developer na nakahanap ng patag na lupa malapit sa lungsod, nagiging pangunahing lokasyon ito para sa real estate. Magpapatayo sila ng 300 panimulang kabahay at haharapin ang zoning board, distrito ng paaralan at pag-aaral sa trapiko. Ngayon, kapag may developer na nagbid sa lupa, hindi na lokal na tagapagtayo ang kalaban nila kundi Amazon, Microsoft, Google at Meta na may mas malaking cash reserves kaysa GDP ng maliliit na bansa. Para sa may-ari ng lupa, wala na siyang pagpipilian at malaki ang negatibong epekto nito sa lokal na pamilihan ng pabahay. Kailangan ng pondo at maraming permit ng residential developer, pwede pa silang umatras. Pero ang tech giant nagbabayad ng cash at 50 hanggang 70% higit sa market value. Hindi nila kailangan ng sistema ng paaralan, hindi nila kailangan ng pagpapalawak ng sewer para sa 500 pamilya, lupa lang ang kailangan nila. Kita ang resulta nito sa mga lugar tulad ng Loudoun County, Virginia. Tinatawag nila itong Data Center Alley at paborito ito ng lokal na pamahalaan na kumikita ng halos $900 milyong taon-taon sa buwis ng mga data center. Subukang bumili ng bahay doon, isang pag-aaral noong 2025 ng George Mason University ang nagsabing ang mga hub na ito ang nagpapataas ng presyo ng bahay. Isa itong kabalintunaan. Madalas bumababa ang halaga ng ari-arian kapag malapit ito sa maingay na pabrika. Sa New Albany, Ohio, tumaas ang kompetisyon dahil sa pagdami ng tech worker na malaki ang sahod at kakaunti na lang ang lupa. Dahil sa Meta at Google, dumami ang trabaho at nagtaasan ang presyo ng mga bahay na milyon-milyon, kaya napilitang umalis ang lokal na middle class sa kanilang lugar. Ang data center ay parang itim na butas sa real estate. Hindi lang sumasakop ng espasyo, kundi inaalis ang lupa para sa pabahay. Bawat ektaryang ni surfer ay hindi na magagamit para sa pabahay ng mga nagsisimula pa lang. Masama na ang pagkawala ng lupa, pero mas malala pa ang epekto ng AI sa kasalukuyang tirahan. Dati, presyo ng renta ay base sa supply at demand. Titingnan ng tagapamahala ng ari-arian ng gusali sa kabila, susuriin ang mga bakante at magtatakda ng presyo. Kapag may apartment na 2 buwang bakante, lugi na ang kita. Dati, layunin ay mapuno lahat ng unit. Ngayon, AI pricing engine ang nagtatakda ng presyo, hindi na mga korporasyon. Kinokolekta ng mga sistemang ito ang milyon-milyong datos gaya ng presyo ng kakumpetensya, petsa ng renewal ng kontrata, kita sa lugar at demograpiko ng mga nangungupahan. Nadiskubre ng mga algorithm na mas kumikita kung may bakanteng apartment, isang bagay na posibleng hindi mapansin ng taong nagpapaupa. Kung may building kang 100 unit at tinaasan mo ng 10% ang upa, posibleng mawalan ka ng 5 ng ungupahan. Karaniwan, malaking problema yon. Pero kinakalkulan ng AI ang mga numero at nakikita nitong mas malaki ang kita mula sa 75 nangungupahan na nagbabayad ng mas mataas kaysa sa 5 umalis. Minimum kain ng software sa may-ari na taasan ng upa kaya nagkakaroon ng artipisyal na pinakamababang presyo sa lungsod. Kapag lahat ng malalaking apartment complex sa rehiyon ay gumagamit ng parehong software, nagmumukha itong kartel at hindi na pamilihan. Ang mga nangungupahan ay nakakaranas ng 5 hanggang 6% taon ng pagtaas ng upa kahit may tumutulong bubong o sira ang elevator. Hindi kalidad ng pabahay ang batayan ng presyo. Algorithm at pinakamataas na presyong kaya ng merkado ang nagtatakda nito. At hindi lang dito nagtatapos ang digital na manipulasyon. Hindi lang sa tseke ng upa mo, kundi binabago rin ito ang mga nakikita mo bago ka pa man bumili ng bahay. Umaabot ang optimisasyong ito hanggang sa mismong proseso ng pagbebenta. Karaniwan na ang paggamit ng AI tools para pagandahin ang larawan ng ari-arian lampas pa sa simpleng pagpapaliwanag nito. Kaya ng mga tool na tanggalin ang mga kable ng kuryente, gawing luntiang damuhan ng tuyong lupa at maglagay ng virtual na swimming pool sa likod bahay kahit kalawangin lang ang swing set. Hindi lang ito marketing. Pinipilit nitong magbid ang mamimili base sa ilusyon, kaya tumataas ang halaga at presyo ng bentahan. Habang nililimitahan ng land grab ang pabahay, pinalalala pa ng krisis sa enerhiya ang hirap ng mga residente at nakakatakot ang mga numero.
5 taon na ang nakararaan. Ang typical na server rack sa data center ay gumagamit ng 5 hanggang 10 kilowatts ng kuryente katulad ng ilang hairdryer. Ang makabagong rack ng Nvidia na particular na dinisenyo para sa AI training ay ibang klase. Nangangailangan ito ng mahigit 100 kilowatt 10 beses na mas mataas ang power density kumpara dati. Parang naglagay ka ng space heater sa bawat talampakang parisukat ng bodega at pinaandar lahat sa pinakamataas. Hindi ginawa ang electrical grid ng US para dito, kundi para sa predictable na mundo ng air conditioner tuwing tag-init, ilaw sa gabi at umaasa sa base load power, yung tuloy-tuloy at maaasahang kuryente. Hindi natutulog ang mga AI chip, tumatakbo sila sa 100% kapasidad, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Sa PJM Interconnection, ang malaking grid operator na sumasaklaw sa 13 estado at 67 milyong tao kinakain ng bagong demand na ito ang mga safety margin. Simple lang ang prinsipyo ng grid. Dapat tugma ang supply at demand bawat segundo. Nagsasagawa ang mga operator ng auction para bayaran ang mga planta ng kuryente na naka-standby. Noong 2024-2025, tumaas ng mahigit $9 bilyong ang gastos sa mga capacity payment. Sino ang nagbabayad ng $9 bilyong? Hindi sina Microsoft o Google, kundi ikaw. Ang gastos ay pinapasa sa consumer bilang transmission at capacity charges. Sa Maryland at Ohio, ipinapakita ng mga projection na tataas ng $16 hanggang $18 ang buwanang bayarin. Hindi ito dahil sa nakalimutang ilaw o pagbili ng dekuryenteng sasakyan. Kailangan ng mga utility ng bilyon-bilyong pondo para sa bagong substations at transmission lines para sa mga data center. Pinapasa ng regulasyon ang gasto sa lahat ng customer, kaya nagiging regresibong buwis ito. Sa Louisiana, hirap na ang mga residente sa mataas na bayarin sa air conditioning at pagbangon mula sa bagyo. Dahil sa malaking pasilidad ng Meta na mas malaki pa ang konsumo sa kuryente kaysa New Orleans, sila ay nagsusubsidize ng infrastruktura para sa $1 trilliong na kumpanya at sa kanilang chatbot. Kinumpirma ng pagsusuri ng Bloomberg sa wholesale presyo sa Baltimore ang koneksyon. Mas malapit sa data, mas mataas ang singil. Nagbabala ang International Energy Agency na sa 2028, maaaring 6 hanggang 12% ng kuryente sa US ay gamitin ng mga data center. Maliit lang yon, pero iyon ang kaibahan ng matatag na sistema at rotating brownout. Hindi kuryente ang issue, kundi ang hardware na nagdadala nito. Isipin mong city planner ka na handang magtayo ng subdivision, may lupa, permit at kailangan mo na lang ng transformer. Ang transformer ay kulay abong kahon na nagpapababa ng boltahe ng kuryente para hindi sumabog ang toaster. Dati, pwede kang umorder nito at makuha sa ilang buwan lang. Ngayon, 3 taon ang hihintayin. Bakit? Bumili at nag-pre-order ng libu-libong transformer ang mga higanteng tech company, kaya kontrolado na nila ang global supply. Kailangan nila ngayon at handang magbayad ng mas mataas na presyo na di kayang tapatan ng municipal na utility o developer ng pabahay. Nakikita natin ang pag-usbong ng mga ghost neighborhood, mga hanay ng tapos na mga bahay na walang nakatira sa loob ng 1 taon. Hindi dahil walang bumibili, kundi dahil walang makuhang kagamitan ang developer para magbukas ng ilaw. Hindi lang kuryente ang ginamit ng data center, pati mga komponenteng pang-grid ay kinuha din mula sa industrial supply chain. Hindi lang kuryente ang issue rito. Nakikipag-agawan ka na sa mga server sa tubig mula sa gripo. Dahil mainit ang high-density chips, kailangan ito ng cooling. Malalaking cooling system ang ginagamit sa mga data center. Ang mid-size na pasilidad ay gumagamit ng 300,000 galon ng tubig kada araw, katumbas ng 1,000 kabahayan sa mga lugar na kulang sa tubig tulad ng Arizona o Oregon, isang malaking problema. Nauubos ang aquifer at nababawasan ang patubig para sa magsasaka. Kumuha naman ng pangmatagalang karapatan sa tubig ang mga kumpanya ng teknolohiya na tila pinapribado ang tubig sa ilalim ng lupa. Habang nagiging mas kakaunti ang tubig, tumataas ang bayarin sa serbisyo para sa lahat. Nakikipag-agawan ng mga tao sa isang server farm para sa tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Sa huli, maaapektuhan din ang presyo ng mga bilihin sa grocery. Dito na pumapasok ang AI, hindi lang basta gumagamit ng mga likas na yaman, kundi nagsisimula na rin magpataas ng mga presyo. Naglaladay ang mga retailer ng electronic shelf label, digital price tag na mabilis na update mula central server. Plano ng Walmart na magladay nito sa 2,000 tindahan bago matapos ang 2026. Sa una, para ito sa episyensya. Wala nang mga empleyadong gumagamit ng sticker gun. Sa totoo lang, ito ang naglalatag ng pundasyon para sa price gouging sa totoong mundo. Nakikita na natin ito sa mga bagay tulad ng Uber, umulan lang, tumataas na agad ang presyo. I-apply mo yan sa tinapay o baterya. Kapag may babala ng bagyo, AI sensor ang tumutukoy ng dami ng tao sa tindahan at kung tumaas ang demand kahit Martes ng gabi.
Ang presyo ng pasta sauce ay tataas ng 30 sentimos. Ito ay micro-inflation, hindi halata, tuloy-tuloy at automatiko. Ito ang tinatawag na yield management, kung saan pinapalaki ang kita sa bawat produkto na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Tinataya ng McKinsey na kayang patasin ng mga sistemang ito ang kita ng hanggang 15%. Saan galing ang perang iyon? Sa mamimili ba? Nawawala na ang nakatagdang presyo. Ngayon, depende na sa iniisip ng makina kung magkano ang kaya mong bayaran, lalo pa itong nagiging personal. Mas alam ng AI ang tungkol sa iyong bank account kaysa akala mo. Sinusuri nito ang browsing history, device, lokasyon at paggastos para matukoy kung magkano ang handa mong bayaran. Magkaibang presyo ang pwedeng makita ng dalawang tao sa parehong sapatos. Kapag natukoy ng AI na madalas kang gumastos gamit bagong device at hindi ka nagdadalawang isip bumili, mas mataas ang ipapakitang presyo. Kung makita nilang matipid ka at lumang device mo, pwede kang maka-discount. Ang sistemang ito ay sumisira sa tiwala sa pamilihan. Hindi na presyong pangmerkado ang binabayaran mo, kundi nakabase sa digital profile mo. Dagdag pa rito ang hardware mismo. Mahal ang binabayaran mo para sa tira-tira at lalo pang tumataas ang presyo ng mga AI device na ginagamit natin. Limitado ang paggawa ng high-end chips at inaabot ng 5 taon at nasa $20 bilyong ang pagtatayo ng semiconductor factory. Hindi mo basta maitayo agad yan. Sa ngayon, ang gumagawa ng chips ay tumutuon na sa specialized chips kaysa sa processors at memorya para sa pang-araw-araw na device. Sa pangangailangan ng AI, kung saan mas mataas ang kita at dahil dito naaapektuhan ang karaniwang mamimili, nagiging mas mahigpit ang supply ng karaniwang RAM at SSDs. Tinaas ng Samsung ang presyo ng memorya, kaya tinawag ng iba itong tech stagflation. Mas mahal ang laptop na bibilhin mo next year kaysa sa binili mo last year. Pero hindi naman ito kapansin-pansing mas mabilis. Mapipilitan kang magbayad ng mas mahal para sa natirang silicon scraps pagkatapos kuhanin ng data center ang karamihan. Hindi ka lang nakikipagkumpetensya sa ibang kumpanya, kundi pati sa mga bansa. Itinuturing ng gobyerno ang computing power na asset sa pambansang seguridad, parang oil reserves o aircraft carrier. Ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia, UAE at China ay naglalagak ng pondo ng estado para makuha ang bawat available na high-end na chip. Ang gobyerno ng Saudi ay naglalayon ng $40 bilyong para sa pamumuhunan sa AI. Pagpasok ng sovereign wealth fund sa merkado, hindi na sila sensitibo sa presyo at binabayaran kahit magkano. Itinakda nito ang permanenteng pinakamababang presyo ng mga bahagi na pumipigil sa natural na pagbaba ng presyo ng teknolohiya habang tumatagal. Ang pinakamapanganib na gastos ay yung hindi mo namamalayan agad, siguro. Dito pumapasok ang AI na magpapasya kung may halaga pa ang bahay mo. Sa loob ng mga dekada, ang siguro ay pagbabahagi ng panganib. Nag-aambagan ang magkakapitbahay laban sa sakuna. Isang ahente ang susuri sa bahay mo, tutukoy ng problema at bibigyan ka ng isang buwan para ito ay ayusin. Ngayon, AI nang nag-a-analyze ng satellite images, iniskan ng milyon-milyong ari-arian ng real-time. Nakikita nito ang isang sirang shingle o sinusukat ang distansya ng sanga sa chimenea ng ilang pulgada nang walang babala. Biglang tumataas o nawawala ang premium, driveway mo, bubong o isang sanga ng puno lang. Bigla kang idedeklara ng AI na delikado. Sa mga high-risk na komunidad, hindi na ibebenta ang bahay dahil walang insurance o mortgage, kaya nawawala ang halaga nito. Hindi nakikita ng AI ang pamilya o komunidad, tanging mga numero at posibilidad lang. Inaalis nito ang pinakamahalagang ari-arian ng gitnang uri ng may matinding katumpakan. Ang upa mo ay nakabase sa pinakamataas na kayang bayaran ayon sa algorithm, ang binabayaran mong kuryente ay tumutulong magpagana ng server farm at pwedeng kansilahin ng insurance dahil sa satellite scan. Narito na ang mga sistema ng hinaharap, pero ngayon, ikaw ang sumasalo sa gastos. Kaya, hanggang kailan kakayanin ng merkado bago bumagsak? Alamin ang totoong dahilan kung bakit hindi pa handa ang sangkatauhan sa AI superintelligence o i-click ang video na ito.